What's up mga nega? So ngayon maglalaro tayo ng Magic Chess and itatry natin kung ano ba yung pinakamalakas na synergy sa larong to. Let's go! So mag-experiment lang tayo basically, pero sa una, try muna natin yung mga tested ko na. And magna-navigate tayo through synergies na pwede natin magamit sa high rank. Kasi currently, Legend 8 na ako. Ay, 7 pala. Yeah, Legend 7 na ako. I'm bound to go to Mystic Division. So, una, gamitin muna natin itong OP line. Perks niya, kaya marami akong synergy para sa Gogo card na sa nalimutan ko yung pero yung Gogo card na yun is kapag mas marami kang synergy para mag-i-increase yung hybrid attack nyo. Percentage yun yung percentage ng hybrid attack nyo. Mas maraming synergy, mas malakas, kaya take advantage ko yung maraming synergy. And on the other hand, kung wala naman akong ganong synergy, nag-focus lang ako mainly sa Nature Spirit and Bruiser na synergy. Let's go, let's try this. Okay. Yung core ko dito is Beleric and yung range ko is Zero. And overall ako din yung kasi I'm going to pick mga pinakamalakas na hero. Bruiser siya. Ang dagdag niya lang sa lineup ko is Bruiser. And meron case makapagdagat sa shop. Papatanggal niya. Yeah, let's go. Try natin. And ayun sa commander ko gamitin niya si Mia. This is Mia. Light my path. My arrow's ready. Yung DPS ni Mia. Yes. I ride with the crescent moon's light. 8 na basic attack yung blessed na hero mo, mag-deal si Mia ng 12% damage. And since level 2 na siya, mag-fire pa siya ng additional arrows na mag-deal ng 8% damage sa max HP yun, max HP ng kalaban. So mas malakas siya sa DPS. And since DPS yung mga hero ko, wala namang burst dyan, kaya ko gamitin ako si Mia. Holy shit. 2 sneezes for good luck. Mga normie sa mga kalaban. And alam nyo ba na kapag level 2 lang yung commander nyo, ang imamatchain nyo sa queuing is level 2 lang rin na commander yung mga kalaban nyo. On the other hand, kung level 3 naman yung commander nyo, is imamatch kayo sa mga level 3 na commanders din. Ayan, tingnan natin, kaswerte tayo. Okay, meron tayong Grok and meron din tayong Masher, magagamit natin yan. Lock muna natin to si Grok, so kukunin natin yan later. Ang focus natin sa early game is tawag dito, mag-invest tayo ay interest. We need to gain some interest sa pagdito ng pera. So as much as possible, kailangan natin ma-reach yung 20 gold para magkaroon tayo ng 4 gold interest per game. Pag ganyang case, pag meron kang AGs or Revitalize, huwag ka muna pipili. Mag-depend ka muna sa lineup na meron ka or sa heroes na meron ka. And hindi mo kailangan agad pumili ng Gogo card since ayan, magpapatalo ka muna. And make sure na naka-on sa settings nyo tong sa gameplay na auto-deploy. Ito, off nyo yung auto-deploy na yan
para hindi sila mag-deploy. And lock pa rin natin si Graf kasi magkakaroon na tayo ng 2 gold investment dito. Tapos mamaya na natin siya kukunin. Since meron tayong nature spirit na synergy, pipili tayo sa Aegis or Revitalize. Depende sa lineup na meron ka or sa depende sa item na meron ka, kung ano yung mas magsi-synergize sa item mo. Kung mas maganda yung Aegis, go. Kung mas maganda yung Revitalize, go din. And it's time to choose a go card. So obtain 1 Blessed Martis, ayoko nyan. Get 3 gold increasing commander level, ayoko nyan. Pero maganda to Magic Immersion. Sige, dito tayo sa Magic Immersion para kada palo may 5 mana. Since mabilis pumalo yung mga heroes natin, no, mas okay ito. Yan, pero na si Graf kasi di naman naabot sa 20 yung interest nyo. So ayan, para mag-reroll din siya next round. And if you're lucky na makakuha ka agad ng blue star na hero, edi much better. Kasi may 5% chance pa lang tayo kung nakikita nyo sa shop. Sa gray star, meron tayong 65%. Sa green star, 30%. And sa blue star, 5% pa lang. Minsan nakakuha agad ako ng Beleric, which is the blue star hero sa nature spirit. Kaya kung makikita nyo, 3 yung cost niya dito. Yan, okay lang magpatalo kasi may lose streak na tawag dito. Lose streak benefit. Nadadagdagan din yung gold nyo pag lose streak kayo. And on the other hand, kung win streak naman kayo, di nadadagdagan din yung gold nyo. Ito, 3 lose streak bonus plus 1. Pag nag-apat yan plus 2. Kapag lagi even yan yung increase niya, may increase rate. Kapag 2 lose streak ka na, plus 1. Pag 4 na lose streak, plus 2. And ganoon din nag-work yung sa win streak. Anyway, nagaya yung tropa pag ML since nag-vlog tayo ngayon, ignore muna natin sila. Sorry, Bren. Goal nyo is makapagpa-level din agad kayo ng commander, no? Kasi kailangan nyo talaga ng space para makompleto yung synergy. And yung prioritize natin na dito ay maganda siguro yung enhanced basic attack. Kasi ang enhanced basic attack dito or yung Feather of Heaven is meron siyang mixed damage and lifesteal, ano? Kasi yung basic attack mo mag-deal na rin ng magic damage. So physical damage plus magic damage equals mixed damage. Yan, in this case sa second round pwede na kayo mag-deploy ng mga heroes, no, para para kung makapatay man yung heroes na yan, ma-minimize nyo yung tawag dito, yung damage na makukuha nyo sa commander. Hindi pa ako pipili kasi hindi pa ako nakakuha ng item na Vicente. Hindi ko alam kung anong ito-partner ko dito sa Feather of Heaven. And kailangan nyo rin tumingin sa mga go cards na kalaban. Ito naman sa kabila, meron siyang jump. Open pressure. Dito sa kabila. Second Blood and Solid. Ano yung sinasabi ko sa inyo? Solid Alliance. For 1 active synergy, mag-i-increase yun ng 3% hybrid attack yung buong lineup niya. I mean, yung lahat ng heroes. Pero tayo mag-upgrade to full agad. Kaya may 20% na tayo na chance na makakuha ng blue star hero. Wait, chat lang ako sa cheese. Wait. So early game hindi mahalagang manalo kasi much better na mas mababa yung score mo sa kanila para mauna ka sa chest round. Ikaw yung mapaprioritize na makakuha ng item. So far hindi man OP yung go cards nila. Tingnan natin orange cards.
Holy shit, fully armed, maganda rin to. Increase capacity by 1 and get 3 gold. Maganda to. Allied heroes gain attack speed, good. Maganda to. Kailangan natin to. Pasok natin si Belle. Palitan natin. Since may Belle tayo, kuha tayo ng red. Ayan, bigay natin kay Belle. Transfer blessing. Kasi si Belle ito yung core natin. In this case, meron na agad tayo 5 na nature spirit. So, isang nature spirit na lang. Isang nature spirit na lang. Okay na lang. Maganda ay lifesteal na. Since nag-lifesteal si Belleric, nag-share din yung lifesteal niya sa ibang heroes. I mean sa ka-alliance niya na synergy. Or sa ka-synergy niya. Pag nag-lifesteal si Belleric, tatagdagan din yung buhay nila lahat. Ni Joy, na to, ayan, etc. Front natin yan, si Belle. Tapos front ko rin si Estes para makapag-heal siya ng maayos. Pasok ko dito ang Belleric. Ayan, so far so good. Tapos tayo isa. Pasok pa tayo sa ating. Holy shit, nakadahant siya. Yes. Medyo good yata ako rin. Paluin niya, Belleric. Kapag natalo ni Belleric yan, diba? Tapos ang vaccine niya, Andre. Nalungkot. Doon ako nalungkot. Tingnan natin yung healing factor. Ayan, may 1,000 na healing si Belleric. And 6k damage. Lakas din ng D-Rot niya kasi dikit-dikit yung heroes ko, no? Kasi si D-Rot may splash damage every 3 basic attack niya. Okay, level 2 Belleric. That's good, that's good. Pasok natin si Masha for additional damage. Okay, blow down muna. Intro ko pa. So far, chillin muna tayo. Okay lang yan na mababa na yung commander health nyo. Kasi mamaya, mapaprioritize tayo sa chess round. Hindi kayo ma-pressure. Okay, just trust the process nyo. Look at the damage of Belleric. Yun yung mix damage niya. Physical and magic. Bakit ito? Ito ang counter sa akin. Mage. Ayun, may dalawa siyang mage. Natagos kasi ang damage ng mage eh. Kasi nagta-times 2 yan. Ito, additional 50%. Kapag nakompleto niya, may 115%. So, nagta-times 2 yung damage niya. Maganda to, maganda to. Pwede ko ipasok to si Diggy para may shield. Kasi ang support na synergy ay nag-gain ng 600 or 1 to shield after 5 seconds ng round. So, hindi pa tayo pwede mag-upgrade kasi 28 pa to. Pero pwede ako magpasok ng pwede ko, yeah, pwede yan. Para may damage. Pero pwede rin. Yan, pero yan, ganyan. Since sobra ng isa yung first fight, pinagay ko muna si Joy. Pinasok ko siya. Parang walis na damage. Hindi rin naman nakakam si Joy sa synergy ko. So, patalo tayo isa, which is good. Tayo pa rin ba? Ay, may nauna sa atin, 26 health. Di ko alam kung nagpapatalo siya o AFK siya, pero nakapili pa siya ng go-go card. Oh. I don't know kung nag-surrender na siya or strategy niya yan. Talo talaga siya. Nice, meron tayong synergy na nakita. Synergy na lang kunin ko kasi madali lang naman makuha yung mga item na yan. Synergy hindi. And yung heroes madali lang rin makuha sa shop yan. Ang pinakamahirap na makuha yung synergy, lalo na kung kailangan mo. So in this case, kompleto na natin yung 6 na nature spirit na synergy. I'm just going to do this. Ayan, sobrang kunat na natin guys. Tangina, early game pa lang, sobrang kunat na. Pero tayo mag-upgrade, pasok natin to si Diggy para ma-support. Ayan, tingnan nyo yung perks ng synergy ko. Nature spirit.
175 physical defense and 175 magic defense. Tignan nyo kung gano'ng kakunat yan. Tingin ko nga di na mabubuwasan yan eh. Well, kung mabubuwasan konting-konti na like level. You see? Hindi katulad kanina, di ba, mamatay-matay tayo dun sa mages. Ito, na-sustain natin kasi ito, kompleto na natin tong nature spirit na synergy. OP rin yan, kaya try nyo. Kapag level 7 ako, minsan nagpa-prioritize muna ako sa hero. Yan. Ayun, pwede to. Replaceable. Pwede ko palitan to si Joyboy, no? Kasi bangat naman to si Joy. Pwede ko na ibenta to, pero ayan, tago muna natin. Napasok ko si Kadita, na trigger natin tong mage na synergy. So that's good. That's a bad news for me kasi ang mga no-ready ko yung heroes ko nag-deal through damage. Ayan, may mga white damage yung through damage. Pero wala siyang item, so wala siyang kilometer. Kung naman guys, walang bawas natin. Although 16 yung damage mo, I said, umabot ng 8,000. Pero almost 1/4 lang yung nabawas. Hindi ko na kailangan ng prime selection kasi kompleto na yung synergy ko. Recover 3 commander HP, ayoko nyan. Ayoko rin yan. And reduce by 50% yung crowd control. Pwede rin to. Attack and defend. Pero check ko muna yung lineup ng kalaban. May mga stunner ba? Yes, may Bane siya. Hindi naman stunner yung mga yan. Ako mage. Ayoko nyan. Ay! Sige. Pwede ko piliin to. Eto. Anti-crowd control. Kasi gagamitan yung mga mage na kalaban ko. Holy shit, it's good, it's good. Pwede ako mag-Berserker's Fury. Pwede ako mag-upgrade. Pasok ko sa Estes. Pwede ako mag-Berserker's Fury. Pwede rin ako mag-War Axe. Okay, bigyan natin tong War Axe kay Bele. Etong Berserker's kay Masha. Ito naman, Dita. Kasi etong War Axe, kada palo mo, nagkakaroon ka ng hybrid defense. So, mas kukunat ka. Tingnan nyo to, ayan o. When dealing damage, increase 6 hybrid defense for 3 seconds, stacking up to 5 times. Diba? So, 6 times 5, 30 hybrid defense yun. Sabay pag napuno yung stock mo, masasakit yung hero mo ng 15% if I'm not mistaken. So, deal 15 extra at full stacks. Ano naman, yung damage din. Grabe. Mamimili-pili lang. Partida pero level 1 lang mga hero mo. Level 1 Yin, level 1 Masha, level 1 Kadita. Level 1 lang rin ata itong Brock ko. Ibang kunat, men. Sige. Chill muna tayo. Chill lang, no? Kailangan natin i-prioritize ang synergies natin and yung commander level. Masyadong gigil sa pag restock sa shop. As long as we're doing fine, just go with the flow, no? And in this case, kailangan pa natin ng isang browser, no? Check natin itong mga damage. Dinadamage ng Doleric. Yung Doleric ko na mataas ko sa 100. Hindi yung trip sa katapalo. Kasi may light skill ko. Ang light skill ko ay Feather 30% light skill. Ang task ko ay 20% light skill on crit chance. Actually, kung may crit chance yung Haskell, pwede ko
synergize to sa Berserkers, no? Pwede. Masya ko na lang iaasa tank. Belderic ang damage. Yes, tama. Pwede. Pero mas maganda sana kung may golden staff kayo para palong-palo talaga si Belderic, no? If may nakita kayong golden staff sa shop or sa pag napatay niyo yung mga monsters sa creep round, no? Kunin niyo yung golden staff and ilagay niyo kay Belderic kasi mas mataas yung attack speed niya, mas maganda. Matatrigger agad yung skill niya, no? Na nakakapag-recover ng 8% ng HP niya. Pag nag-recover siya ng HP, pero decent yung damage na nila. Pero wala pa rin siya. Pwede ako kumuha ng capacity kung meron or boost defense para mas makuha. Capacity kailangan natin i-prioritize yung synergy natin. Always remember that madali kumuha ng item, makukuha na madali yung synergies, increase 1 capacity. Yun. Pwede ako mag-increase pa ng isa. The forest stirs. Pwede ko i-hold to. Hindi ko na hold si Urak. Hindi ko na review pala. Kasi level ko ng Urak. Pwede ko na ipasok. I, Joy, am no longer astray. Ayan guys, so far so good. We're doing good. Pwede ko i-front si Kabita para makapag-cast ng skill. Bilid ko dito sa Rockset. Masya dito. Factor Belderic 3k talaga OP sa healing. Wala tayong D-Roth, so pero pwede natin ipasok dito rin. Lang natin ng bruiser. Hindi tayo makakuha. Sige, chill lang, chill. Wala pa naman kayo sa bingit ng kamatayan, so redundant na to. Pwede ko pwede dito redundant na rin siya na to. Pwede ako magpasok ng mas malakas na hero. Gilid ko to. Ay, kaya ako na lang mas stock to siguro. Sana matalo ng iba yung putang ina na to. Grabe talaga mga mage. Tingnan naman to. Nasaan yun? Ito. Ayun o. Isang mage na lang kulang sa kanya, putang. I'm dead as fuck. Ay, nakapagpasok ako ng gato. Okay, so apat na boxer ko. I'm chilling. May ginipir ako. Pwede ko ipalit kay Masha. Okay, pasok ko. Pasukan ko siya na. Magka-copy device ba ako? O Demon Hunter Sword? I do what I want to do. Pwede ako mag-ito eh. Like, bigay ko kay Gatot ng synergy. Ice Queen, si Halberd, Spellcraft, si Halberd. Bigay ko to kay
muna ako, chill muna ako ha. Na-overwhelm ako eh. Tatanggalin ko si Trace Life. Gago talaga itong mage mo. Ay, magpasina. Healing factor. Beleric top 1. Okay. That's good, that's good. Damage factor. Beleric pa rin. Oh, tatanggalin ko na to. The ocean waves are so soothing. Yeah. N6. Benta. Benta na naman yung dress na yan. Ayan, bumili tayo. Pump shot. Oh, run a shot across the bow! Is my clock broken? Itong isang Estes. Maganda kasi spam Estes para may healing factor. Pero pwede pa ako magpasok na isang synergy na. My arrows. Damage plus kunat. Tang inaano pa hanapin mo, men. Pero yung healing factor ko na ba? Pero decent din, 3k. Pwede na. Okay. Ah, pwede na itan. Pero hindi ko rin magagamit. Damage lang. Ito, Oro. Can you hear the sound of snow falling? Pero may Bane kasi ako eh. Sino ba pwede ko tanggalin? Should it be Estes? Yes, it should be Estes. Kompleto pa rin naman. So, we should be chilling, no? Gatot. Nakakuha ko gatot. I am legend! My arrows. Nakita pang piso. Ay, taka. Talo siya. Obliterate. Ay, sure win na to. Natalo ko na siya. Ah, group defense gusto ko dito. Sobrang kunat talaga. Kasi kung sino yung nasa linya, may humahawak ng oras. May increased na physical defense. We're going to sell I know it. Going to sell that anymore. Who would reckon? No pain, no gain. Me reign commencing! Winter is coming. Darating at darating din yan. Level 2. I do what I want to do. Hindi ko ibenta to actually. Take up. My arrows. Easy peasy. Peace returns to the forest. Victory is ours. Try natin yung
kailangan mo lang magpalit ng at least level 2 dati. My path is the way of the sword. Try it. So, same principle pa rin yung gagawin natin. No? Papatalo tayo sa una para sa item. And trust the process. Kailangan lang rin natin makabuo ng synergy. Yung first game, swerte natin kasi nakakuha tayo ng dalawang nature spirit ng synergy. Yung dalawang bilog na green. Kaya, hindi ako masyadong nahirapan. Atlas, hindi ko naman kailangan yan. Kailangan ko lang ng Marcus dito. Pwede kayo bench. Kung kayo matempulin ng bumili, kailangan nyo lang agad magkaroon ng interest. Siyempre sa first round, huwag nyo kakalimutan maglagay, lalo na kung naka-off yung auto-deck nyo kasi sayang yung item dito. Retribution yung maganda dito kasi puro burst damage yung heroes natin. Bigyan natin yung practice. Check the shot. Kung meron, kailangan natin get 3 gold. Magkano tong 1 equip? Oh, it's good. Nakakuha tayo ng Spirit. Maganda mamaya yung kay Karina kasi nag-critical yung magic damage ni Karina. Lagi tayo magpapatalo. Is magpatalo. Gagi, nagkaroon siya ng hybrid attack. So, ako nga pala, no, yung skill ni Ling, no, may showdown siya. Mag-i-increase ng 50% extra attack speed. Yun nasa loob ng showdown. 20 agad. Clip muna natin. And kapag nakakapatay yung hero na nasa loob ng showdown box, mag-increase yung nag-increase ng 5% yung hybrid attack, stacking up to 15 times. Imagine that. Ay, kaya ko itong Zaz. Kaya ko yan. Attack lang pala yung labas nila dyan. Na gold, oh. It's good. Good early game. Yan, after nito pa na tayo bumaba. I was made for destruction. This is getting interesting. Ganun pa rin, same process. At sa retribution pala, no, di ko pa na-explain. Kapag nakakapatay ka, no, gain permanent upgrade based on the number of heroes slain. Yan. Kill 3 heroes, gain 15 magic attack at the start of the battle. Increase damage dealt by 20%. May dalawa siyang stack sa ilalim ng mana niya. Gain extra hybrid attack based on the number of stacks. And hindi ko pala na-check yung mga logo. After chest round. Yeah, I need lifesteal more than anything.
Maganda rin tong lifesteal nakuha natin kasi may crit chance din to. Maganda siyang i-partner sa Berserker's Fury. Kasi malakas ang crit damage ng Berserker's Fury. Maganda siya sa mga burst type na heroes. Ganyan nga katulad ni Karina. We're going to try that. Now this is getting interesting. Pero time I was made for destruction. item. Huwag mo muna kayo mag-refresh. Patience is a virtue. No? Okay. Pag nag-start na yung round, doon kayo mag-check ng go-go cards. Kapag ganito, preparation, intindihin nyo muna yung sarili nyo. Akong paproblemasan dyan. Taas din ang healing factor ni Martis, 6k. Kasi nga may lifesteal siya, diba? I was made. I could use some cupcakes now. Da 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 ha! Karina. Kailangan mo agad mag-reach ng level 7 para tumaas yung green star probability hero na makakuha niyo. In this case, si Karina. Kasi core natin si Karina. Kailangan natin makuha agad yan. Oo nga pala, no? Damage increase and 5% hybrid lifesteal. Yun yung Astro Power. And lalakas siya kapag na-max out. Maganda tong counter action. Tatlong items yan. Howling Wind, di ko kailangan. Maganda to. Celestial Embrace for each star hero. Deploy the Astro Power heroes. Increase the damage of the Astro Power hero with the most equipment by 5%. Holy shit, I need to contemplate first. Never miss a beat. Shit, I can't decide kasi both good, no? May item na naman shit. Sige, ito na. Celestial Embrace na lang. Mas maraming Astro Power, mas Now this is getting interesting. The weak crumble beneath my strength. Holy shit, guys. I'm kinda overwhelmed right now. Yung synergy pala natin ngayon is Astro Power and Swordsman. Shit. Hindi ko i-regret tong since may item na naman pa ng item, diba? It is time for the Capricorn to shine. And that's basically it. But Now this is getting interesting. Nyo, pag level 7, yan yung peak na makakuha kayo ng blue star hero, 40%. Patay ang Claude mo, boy.
blessed pa pala to, putang ina, kaya pala. Tingnan natin damage. Oh, 8k din yung Dirot. Pero kung level to yung Karina ko dun, may laban-laban. So okay guys, just trust the process. Kung natatalo kayo sa early game, just don't worry. Kailangan mo lang sundin yung plan mo, or otherwise it will not work. All stars are mine to conquer. I am the constellation of fear. I chose to walk this path alone. Alright. Good. So far so good. Ang problema ko lang sa CRV na to is medyo malambot. Level 1 Karina, full item, 13k damage and 8k healing. Look at that, bro. So OP, right? It's kinda low-key OP. It's a good thing kasi natalo natin yung top 1, which means na kaya natin yung lahat. Oh, would you look at this? Diba? Unang-una tayo, na-prioritize natin yung +1 commander level. Increase capacity, diba? Kasi yung mga items na yun, makukuha mo yan sa creep round. Huwag ka madala. The weak crumble beneath my... Bear the weight of the It cosmos. is time for the Capricorn to shine. Face Libra's judgment. Kailangan ko pa ng Nolan and mga Karina. I need more Karinas, guys. For now, we're kinda low-key chillin'. Tapos din ang damage ni Joy. Low-key chillin' lang, guys. Ito, hindi pa rin nababawasan yung pin niya, guys. Level 1 pa lang yung Karina ko, ah. Imagine ko level 3 yan. Well, 25k lang naman yung peak ng buhay niya. And na-obliterate niya lahat. Kung mag-level 3 yan, mas nataas yan. Mag-upgrade pa ako. I'd do anything for my sister. Anything. Isang Karina lang. Yan, maintain lang natin yung natin. Medyo mahina ito. Carry kung 1 hit, 1 2. Ano ba tayo Karina kapag hindi-skill na pwede ito mang snipe sa likod kasi nagdadash siya eh. Oh. Ito tayo. You see? So good, right? Kailangan lang magpasok ng Minotaur and Nolan. And I'm full. 1 mirror device, allied heroes that cost 3 gold or less gain 20%. Ah, maganda to. Pangit. Ah, maganda. 20% attack speed. 3 gold or less. So 3 gold si Karina. Ito 3 gold, 3 gold, 3 gold, and 3 gold. Ito 4 gold na naman. Labas ko si Karina sa comfort. Pasok ko ito mga ang gaganda naman. Burst and I think War Axe is good.
now. Balikan lineup. Sige, pasok natin kay Link ang damage. Where's Link? There you are. Sige, spot pambaying. 2 days are better than 1. Nice, Nolan. I could use some cupcakes So now. ngayon, nakompleto na natin. Mag-upgrade pa tayo. No, ngayon na tayo mag-upgrade. No? Focus na tayo sa commander level. 32 na lang yun. So 2 matches, kaya na lang. Tanggal ang Layla niya. Blessed Layla pa ng din ko. Sayang ang item. Kung nawala ko Karina yan, man. Ako nagsasabi sa akin. Pati rin ang minsin niya, kahit pa paano, ang dami. Ayun, tanggal ang Karina ko. Okay. Pero look at the damage difference, no? Naka 33k yung Karina ko. But the thing is, makunat kasi yung Mincy. So, well, bawi tayo next round. Hindi ko pa rin kasi napapasok tong swordsman na isa eh. Or what if mag-double berserkers ako? Nakapit ba yun? Para 80% na yung crit damage ni Karina. Pero kailangan ko rin kasi ng attack speed kay Karina. Holy shit. I think this is our demise, guys. Pero babawi tayo dyan. Upgrade Now this is getting interesting. Is futile. Can't dodge them both. I'll make them believe in the Zodiac. Oh shit, di ko na enjoy. Experience the void. Clutch ko. Kayang-kaya na yan. 4 na yung swordsman ko. Kakalapagin na yan. Holy shit! Well, I picked too much for myself. Disgraceful end. Somehow, this lineup is not that effective. But it is sometimes effective. Just, I don't know what the fuck happened here. So, this is the end of my video, guys. I'll see you around.